Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po guys, nakaka-receive ako ng threat. Hindi seryoso, nakaka-receive po ako ng pananakot. I don't know kung totoo talaga to itong threat sa akin na ako daw po ay isa sa mga kakasuhan. Oo, kakasuhan daw po. Kasi kami daw po yung nagpakalat dito nga po sa plagiarism issue. Kasi mga minamahal, eto ipaliwanag ko yung side ko sa inyo. Wala po akong sinabi na si Sara Duterte nag-plagiarize sa kwento niyang Ang Kaibigan dito sa Auli. Lilinawin ko kahit panoodin nyo yung video ko. Ang sinasabi ko lang doon, hindi magiging worth it yung 10 milyon ng pera ng taong bayan kung yung kwento niya ay may kaparehas dito sa kwento ni Andy Ronton, which is yung Auli. At saka hindi naman po sa akin nagsimula yung plagiarism na yun, yung issue na yun. Bagkus nakita po yun ng mga netizen. Yung kwento niya, yung, diba syempre siya yung author ng Ang Kaibigan, is parehas na parehas po sa concept. Yung character, yung lugar, yung situation, yung pangyayari sa kwento dito sa Auli ni Andy Ronton. Ako kasi mga minamahal, ang punto ko lang naman sa mga nakaraan kong video, kung si Jose Rizal nga, 'di ba? Bago niya na i-publish ang kanyang libro, nangutang pa siya. Bago na i-publish ang El Filibusterismo at yung No Limit Tangere, bago po yun na i-publish na nagpagising sa diwa ng mamamayang Pilipino, inutang niya po ang kanyang pera. Yung punto ko doon mga minamahal, isa po yung kamangmangan. Yung ginawa ni VP, makiri po yun sa ating mga tanyag na manunulat. Na ginastos nila, sarili nilang pawis, dugo, yung ibinuhos nila para magkapera, para maipublish ang kanilang mga akda, while our Vice President Sara Duterte nagde-demand ng 10 milyon. 10 milyon mga minamahal para po sa kanyang sariling libro na free ads na po yun sa 2028 election. Yung sa usapang plagiarism, hindi ko po kasalanan yun kung nakita ng mga netizen na yung kwento ni Vice President Sara Duterte dito nga po sa Ang Kaibigan niya is pareha sa kwento ni Andy Ronton sa Auli. Hindi ko kasalanan yun. Well, kung isa man po ako sa mga, syempre may threat sinasabihan na, Mima, kasama ka sa mga kakasuhan, ganyan-ganyan. I don't know kung totoo yun na kakasuhan ako. Pero kung totoo man yun, hindi naman ako natatakot. Kasi, ang depend ko lang naman doon, kasi parehas Parehas, nandyan yung uwak, yung kwago. Diba? Parehas na parehas. Tapos yung meaning ng story, it is about friendship. So, hindi nyo ako masisisi. At saka naging boses lang ako ng mga Pilipino. Diba, isa lang po ako sa mga naging boses ng mga Pilipino na kinall out itong gawa ni Sara Duterte. Kasi ganito mga minamahal, after po ng allegation na yan, hindi po yun allegation VP. Hindi po yun paninirang puri. Nagsasabi lang po kami ng totoo na yung kwento mo parehas dito sa Auli, tapos ngayon magkakaso ka? Kung totoo man yun? Diba? Mali yun. Sigaw kayo ng sigaw na tinatanggalan kayo ng freedom of expression, press freedom, tapos kami, ginaganyan nyo kami? Kung totoo man yun, yung mga napapabalita-balita. Kasi meron siyang statement uulitin ko tong kanyang statement Ang sabi niya, mga kababayan, napakadaling sumulat daw ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangang mangopya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento o nagpakabayani pang gaga. So, hero ka na ngayon. Na pag nabasa yung aklat mo, talagang ang mga bata ay susulat din ng kanilang kwento. Napakadali lang naman palang sumulat ng libro bakit ganun? Parehas.
doon sa Auli. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, worth it ba yung 10 milyon na hinihingi ni Sara Duterte para sa 1 million copies para sa mga estudyante na yung kanyang libro ay meron kaparehas din na story? Diba mga minamahal? Tinatarantado mo kami, VP. O, ito yung malala. Sabi niya, ang libro, hindi ang libro ang problema. Sino ba yung nagsabi na yung libro mo ang problema? Ikaw ang may problema, hindi yung libro mo. Kasi kung hindi ka nagsulat ng gaya-gaya, ng personal ko, no? Na experience mo, tapos gagamitin mo pa yung public funds, hindi naman naabot sa punto na i-call out ka, di ba? Oh, hindi daw libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating mga kabataan. Di ba naging Department of Education Secretary ka? Ano yung score natin sa PISA? Sa reading and comprehension, out of 80, 75 tayo. Nakakaloka. Ang lakas mong mag-call out na parang yung education system natin ay ang baboy, samantalang naging Department of Education Secretary ka for 2 years. Ano yung nagawa mong improvement dun? Ako'y nagtatanong lang, ano yung nagawa mong improvement doon? Kaloka? Oh, hindi ang libro daw ang problema, kundi ang kahinaan na pagbabasa ng mga ating kabataan. Sinisi mo pa yung kabataan. Minsan, nasa ahensya din yan. Diba? Nasa departamento din yan. Unang-una, paano matututo yung mga kabataan magbasa? Kung yung kanilang classroom siksikan. Paano matututo magbasa yung mga estudyante kung yung isang libro, 5 silang gumagamit? Diba? Mainit na classroom. Oh, paano matututo magbasa yung mga estudyante niyan? Unang-una, kulang-kulang sa mga materyales. Diba? Tapos yung mga teacher, mga minamahal, instead na magturo, sana, mas workloaded pa yung trabaho nila sa bahay kaysa yung trabaho nila sa paaralan. Underpaid. So, paano makakapag-focus sa pagtuturo ang mga teacher niyan kung hindi nila napofokusan ng pagtuturo dahil nga workloaded sila? Bobo talaga to si Sara. Gigigil ako. Abangan ninyo ang susunod na isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. So, pera na naman ng taong bayan ang gagastusin mo dyan. Pera na naman namin ng mga taxpayer ang gagastusin mo dyan. Hindi ka na nahiya, VP. Kahit man lang maliit na kahiyan. Konting kahiyan lang, VP. Kahit konti lang, promise. Promise, kahit maliit lang. Matuto kang mahiya, VP. Kahit konti lang. Matuto kang mahiya. Ganyan ka ka-immature. Ganyan ka ka-childish. Grabe. Hindi pa siya natunawan sa Ang Kaibigan na libro, meron pa siyang panibago na author ka na pala ngayon. Samantalang nung, alam nyo, gagawa ka ng libro, ang laki ng problema dito sa mga textbook mo. Nung naging ikaw ang Department of Education Secretary. Binaboy mo ang DepEd. VP. Can you imagine that, mga minamahal? Ginagawa mong tanga, niloloko mo yung mga Pilipino. Diyos ko. Hindi ko talaga ma-imagine, lubos na maisip, mga minamahal, na ganito talaga yung, ganito kabobo. Yung, ay naku, Diyos ko po. Diba? So, maya abangan tayo, part 2. Ang pagtataksil ng kaibigan. Sino nga ba yung totoong taksil? Kung yung kwento mo is based on your personal experience, sino nga ba yung taksil? Ha? Yung taksil na kaibigan. Sana meron ka ding kwento ang pagtataksil sa bayan. Ikaw yung main character.
Tas yung ama mo. Tas yung mga DDS. Ay, nakakaloka. Kinall out lang, magkakaso. Kung totoo man. Diyos ko. Utak talaga ni Sarah may ubo. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.